Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, itong nakaraang mga pahayag po ng Vice President. Ay sana po ipus po ito. Ipus po sana ito ng Kongreso. Ang panawagan po at ang hiling, ang gusto sana mangyari ng ating Vice President na sana maging Speaker of the House itong darating na 20 Congress ang kanyang kapatid na si Pulong Duterte mga tambay. Napaka-importante po yan para po yung sinasabi po na napakarami pong dapat gawin, asikasuhin at itama ang pagpapatakbo at pagpapalakad ng House of Representatives. Dahil nakita po natin ng 3 taon kung paano po nila ginawa ang House of Representatives ay isang damukal na issue sa kaperahan. Dapat na pong mabago mga katambay. Sana po mabago at maipasok po at mailuklok po sana ang sinasabi ng Vice President. Sana po wala pa naman po tugon dito si Pulong, pero ang Vice President ay kung siyang masusunod ay sana po ay maging Speaker of the House ang kanyang kapatid. Pakinggan po natin ang pahayag ng Vice President noong mga nakaraang araw po. Si Congressman Pulong, sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi pa siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Pinag-usapan ngayon yung speakership at saka Senate presidency. Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para hingin yung blessing niyo? At mayroon bang sariling candidate for speaker and Senate presidency, VP Sara? Wala. Wala akong candidate for speaker or for Senate president. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate president. Sinabihan ko si Congressman Pulong, sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi pa siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit siya yung napili mo na in-endorse mo? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan, sa misa. Another, follow ko lang din sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung formula niyo para magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially immediate family kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third termer or... Yan po mga tambay, sinagot na rin po niya mga tambay, pati po na i-topic na po natin yung political dynasty po, yung mga pamilya po mga tambay. Yan po, napakaganda po ng pahayag ng Vice President. Sana po marami po sanang sumang-ayon dito sa pahayag ng ating Vice President na kumukandidato po bilang Speaker ng Kamara si Congressman Paulo Duterte mga katambay. Napakarami pong magagawa pong pagbabago ito sa House of Representatives, si Speaker Pulong. Kung hindi man po siya, sinasabi ng Vice President, ay pwede niya kunin ang minority, mga katambay. Kasi po sa nangyayari po nung nakita naman po natin kung ano nangyari sa loob ng 3 taon sa Kongreso. Nakontrol po nila ng husto ang ating kaperahan. Yan na rin po mismo ang sinasabi ng Vice President. Pinagharian po ng tinatawag na tambaloslos company. Tambaloslos in company
ang House of Representatives ayon sa Vice President na tinatawag diyan si Tambaluslos. Mga kabayan, nakita po natin kung ano po nangyari sa ating kaperahan, kung paano po nangyari at sinasabing niwalang hiya di umano ang ating kaperahan at kung saan po pinagdadala yata na puro priority po yata nila ang nasunod sa ating kaperahan. Di po ba? Nakita nyo po, walang kamatayan na priority nila. Lalong-lalo ang priority nila mga ayuda na nagamit po. Ayon po yan. Mismo mga banyaga nagsabi, nagamit ang ayuda. Saan? Vote buying. Pati ang EU, nakita ng EU yan. Yung EU na nagpunta po sa ating bansa na ginamit ng COMELEC. Kaya nga lang po nagreklamo dahil hindi nga po nila pinapasok sa mga presinto. Itong mag-oobserba. Observer, pero hanggang labas lang. Di ba? Kaya nakita nila, dahil sila'y nasa labas, ang talamak na bilihan ng boto di umano gamit ang ayuda. Di ba? Sino po ang mayroong panukala ng mga ayuda na kailangan nilang ibigay at itapat sa halalan? Di po ba ang Kamara? Nakita nyo po. At ano ang mga proyekto? Ano ay binigay sa atin ng Kamara sa pamumuno po ng tinatawag na Tambaluslos? 3 taong pamumulitika sa mga Duterte. Diba? Investigasyon dito, investigasyon doon. Lahat ng malapit sa mga Duterte. Pati mga vlogger na malapit sa mga Duterte. Talagang binibigyan po ng investigasyon nila at talagang tinututukan. Di po ba? 3 taon. Yan po ba ay nakatulong sa Pilipino? Nakatulong po ba yan sa Pilipinas? Nakatulong ba sa ating bansa yan? Yung ginawa ng House of Representatives ng 19 Congress. Kaya sana po magtagumpay po at sana po magsama-sama po sana para sa pagbabago ang mga bagong halal na mga congressman, representative. Itong papasok na 20 Congress ay abolish na po yan. Tanggalin na po bilang speaker ang tinatawag na Tambaluslos. Dahil nakita naman po natin kung paano po nilang lapastanganin at walang hiyain di umano ang ating kaperahan. Kontrolado po nila ng dadalawang tao nung panahon ni Vice President na siya po ay Deputy Secretary. Di po ba? Nakakalungkot lang mga kabayan. Nakakalungkot lang po. Dahil po talagang hindi tayo binigyan ng tamang paglilingkod nitong tinatawag di umano Tambaluslos. Isang damukal na issue ng korupsyon di umano nila. Silang dalawa po magpinsan. Di ba? Grabe po ang mga anomalya. Pati po ang ating pera, ating pong kagintuan, issue. Flood control issue. Yung PhilHealth issue. Di ba? PDIC issue. Puro issue ng korupsyon eh. SSS issue. GSIS issue. Yung mga budgeting natin, katulad ng 2025 national budget, issue. Napakarami po issue ng korupsyon. Di ba? Tapos itong mga issue na nagamit daw sa vote buying, korupsyon, ayuda. Nakita niyo yung pinagagawang trabaho sa atin. Kaya dapat po talaga ito i-abolish na. Tanggalin na po ito at huwag na pong pahawakin bilang speaker. Dahil nakakaroon po yata ng kuntsabahan. Saka nakita niyo po ang trabaho ng speaker natin. Napag-uusapan lang po natin. Ano po trabaho? Nagpapaka-executive. Nakita niyo po. Lahat ng trabaho halos na executive siya na po gumagawa yata. Pati po sa mga proyekto na sinasabi na yung kanilang Build Better More. Puro po siya ang napagkikita natin pati sa mga groundbreaking. Di po ba? Pati po sa men in uniform natin. Siya pa rin po halos ang nakikita natin. Sa mga kasundaluhan, siya ang nakikipag-usap. Di po ba? Sa mga kapulisan, siya rin po yata ang nakikipag-usap. Hindi kaya? Puro pagmumukha po yata niya na pagkikita natin. Bilang siya po ay speaker, siya po ay legislative. Di po ba? Nakikita niyo po. Kaya nga po yung sinabi ni Senadora Amy Marcos, ang tumatayo na po sa Malacanang ay hindi na raw po Marcos ang nasusunod sa Malacanang. Romualdez Araneta na raw po. Kaya po napapanahon na po ito. Napapanahon na po, natanggalin na po ang Romualdez bilang speaker sa Kamara, sa House of Representatives.
At sana rin po, mapalitan na rin po ang Senate President, sa Senado. Mapalitan na rin po. At sana, ang pumalit po ron ay yung sinasabi pong magtatrabaho para sa bayan, hindi magtatrabaho para sa politiko. At hindi magtatrabaho para sa Commander-in-Chief. At hindi magtatrabaho para doon sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos na magtatrabaho sila sa Araneta at Romualdez. Hindi po sana ganun. Kayo po ay paswelduhin ng taong bayan. Hindi kayo dapat magtrabaho sa kapwa niyo politiko o sa sinasabing mga makapangyarihan di umano na tinatawag ng Amy Marcos na Romualdez at Araneta. Huwag naman po sana. Makonsensya naman po kayo sa mga pera na binibigay po namin sa inyo, ang aming mga buwis. Suklian nyo naman po na kabutihan. Dahil mabuti po ang binibigay ng taong bayan sa inyo, mga politiko. Isang damukal po na pera, nakakautang pa. Kayo po ang kumukontrol at humahawak po dyan. Di po ba mabuti ang binibigay ng taong bayan? Dapat po suklian nyo naman ang kabutihan. Para naman kami makapamuhay na katulad ng pamumuhay ninyo. Dahil po kayo maalwan, maluwag na kayo sa buhay. Bakit kami? Kaming mga taxpayer, kaming mga ordinaryong Pilipino, kaming mga mahihirap, bakit ayaw nyo man lang kami bigyan ng konting kaginawahan sa aming buhay, mga politiko? Nagtatanong lang po kami. Kami po nagpapasweldo sa inyo, pero kayo po napakaalwan, napakaganda ng buhay ninyo. Hindi kayo nagugutom, hindi kayo naghihirap. Napakasasarap ng buhay ninyo, napakasasarap ng mga kinakain nyo. Kaya gaganda ng mga bahay ninyo, sasakyan nyo. Ang gaganda ng mga sitwasyon ng inyong mga anak. Nag-aaral sa mga exclusive na eskwelahan. Yung iba sa mga international school pa, sa ibang bansa. Bakit kami na nagpapasweldo sa inyo, ni hindi man lang kami makatikim ng natitikman nyo sa buhay? Bakit kaya? Kahit man lang pababain man lang sana ninyo ang bilihin, bayarin namin tubig, kuryente, para naman makatikim kami na konting ginhawa, makakain kami ng 3 beses ang araw. Samantalang kayo, hindi lang 3 beses kayo pwedeng kumain. Kahit oras-oras, kaya nyo kumain dahil marami kayong kwarta. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang po. Kaya yung sinasabi ng Vice President, ang kailangan po natin yung magtatrabaho. Napaka-importante po nito na matanggal po ang speaker. At napakaganda po ang idea ng Vice President na ang makapasok po speaker ay ang kaalyado po. Napakaganda po kahit po hindi si Pulong, kahit po iba. Basta po magtatrabaho ng tama at mag-iimbestiga ng tama. Napakarami po dapat imbestigahan ang House of Representatives sa 20 Congress. Lalong-lalo po ang panunungkulang ginawa po nila ng 3 taon sa atin na napakarami pong issue ng korupsyon. Di po ba? Kailangan pong buksan po lahat yan. Kung mananatili pong speaker ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President ay never, wala pong maiimbestigahan. Pati po ang Senado. Kung ganun po ang pamamalakad nila ng 3 taon nakita natin. Sarado, bulag, pipi, bingi sa mga issue ng korupsyon ng 3 taon sa ating bansa. Kaya napaka-importante po itong 20 Congress. Mabago na po ang sitwasyon, lalong-lalo po sa House of Representatives. Mabago po, matanggal na po sana ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Sana po, makiisa po sana, lalo po ang mga natulungan, ang mga bagong congressman, ang mga naihalal at ang karamihan po ay nag-graduate na po, graduation o nagkaroon na po ng graduation ang karamihan po ng mga representative o congressman na natalo. Sana po yung mga pumalit, i-push po sana ninyo. Magkaisa po kayo mga kababayan ko, mga politiko, mga congressman. Kasama po mga party list na nanalo. Tanggalin nyo na po. Pakiusap po ng taong bayan. Pakiusap po ni Kamanong. Pakiusap po ng mga taong matino ang pag-iisip. Hindi na po karapat-dapat maging speaker ang tinatawag na tambaluslos. Grabe po ang nangyari sa ating kapirahan. Wala po tayong nakita, wala tayong nahita. Maliban lang po sa ayuda na ilang tao lang nakikinabang, pero mas marami yata ang napupunta sa kanila. Hindi po natin kailangan ng ganyang klaseng politiko, ganyang mag-isip. Mas inuuna po yata ang mga bulsa nila, di umano.
kaysa sa kapakanan ng mga taong bayan. Limitado lang sila magbigay ng serbisyo, hindi pang kalahatang Pilipino. Saan ka nakakita? Programa mo, ayuda. Ilang tao lang may kinabang dyan. Programa mo, sa ano programa mo? Kadiwa. Ilang tao lang ang pwedeng matulungan. Ang kailangan ng Pilipino, pang malawakan, pang buong Pilipinas na solusyon. 100 milyong mahigit Pilipino ang dapat solusyonan. Hindi ang kakarampot na porsyento lamang. Dahil napakalaki po ng inuubos na pera taon-taon. Trilyon ang pondo natin. Trilyon. Pero ang solusyon ng mga politiko katulad ng tinatawag na tambaluslos, ayuda. Ayuda. Grabe, no? Tapos siya pa tumatayong presidente ayon sa Senadora Marcos, Amy. Grabe. Mga kabayan, sana po magtagumpay po at sana po magkatotoo po at matupad ang hiling ng ating Vice President na mapalitan na po ang House Speaker, ang Speaker of the House at syempre po pati po ang Senate President ay mapalitan na rin po ng tamang politiko. Hindi po corrupt na politiko, mga kabayan. Yan po, sana po magkatotoo yan, yung ating pong hiling at hiling ng Vice President. Nakikisa po si Kamanong na sana po magtagumpay. Magtagumpay na po sana at mabago na po ang sistema at mabunyag na po. Dapat na po kasing mabunyag ang mga kawalanghiyaan ng mga congressman. Lalong-lalo po ang ginawa po nila sa ating kapirahan ng 3 taon. Dito po sa pagpasok ng binagoongang Pilipinas. Napakarami po. At sana po marami pong managot at mapanagot po talaga ang totoong may kasalanan, ang totoong mga korap. Hindi yung tinatamnan lang na issue ng korupsyon. Ang dapat po talagang managot ay yung totoo. Yung totoong mga magnanakaw. Yung mga totoong kawatan. Di po ba? Lalabas po yan. Pag napalitan po ang speaker ng Kamara at lalo ang si Pulong ang maupo, napakarami pong batas ang talagang karapat-dapat at matutupad. At syempre po, magagawa. Hindi po maharang lalo po ang batas na sinasabi pong drugs. Yung drug test. Baka po yan. Mapag-usapan na po yan. Pag iba na po speaker. Saka yung bitay para sa mga politiko. Sa mga politikong korap ay napapanahon na po na meron silang bitay para sa kanila. At yung drug testing po, mga tambay, ay maisabatas na rin po. Hindi po mangyayari yan pag po ang nakaupo ay ang tinatawag na tambaluslos. At syempre po yung sa Senate President na mukha po magkakakampi. Magkakaalyado po yata sila, mga kabayan. Ayan po mga tambay, sana po isama po natin sa ating pong hiling at panalangin at dasal na magkatotoo po ang hiling din ng ating Vice President na mapalitan na po ang tambaluslos, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating po mga tagapanood at sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At shoutout din po at maraming salamat sa nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Silona na Sydney, Australia, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe at si Teodorico Erguisa Jr. Thank you po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakaloob. Maraming salamat po. Ingat po kayo at maingatan nawa po sa inyong mga paggawa. Thank you rin po sa mga nagusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Maraming salamat po. At yung mga kababayan, wag po natin kalimutan yung dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. At lalo po ang dating Pangulong Duterte makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ang Vice President, siyempre po, sa kanyang mga paggawa ay maingatan po siya. Napakarami po nagpapabagsak sa kanya. At syempre po mga tambay, tayo rin po ingat-ingat. Doble ingat po tayo. Napakahirap na po ng sitwasyon natin sa ating bansa. Nandiyan na po ang number 1 nating problema, kahirapan. Nandiyan pa ang mga addictus. Nandiyan pa ang mga kriminal. Bumabalik na naman at lumalakas na naman yata ang makakaliwang grupo.
Napakahirap po mga tambay. Ingat-ingat po tayo at samahan po natin ng maraming dasal na tayo po maingatan din sa ating mga pang-araw-araw na buhay, mga kabayan. Muli po mga tambay, paalam po muna. Paalam po muna mga kabayan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.